Hello guys, ngayon ang topic natin, paano ba tayo gagawa ng isang improvised o homemade na electrolytes na mas maano pa sa Gatorade, parang tapat lang o tinatawag na homemade Oresol. So sa panahon ngayon, kagaya natin sa Pilipinas, mainit, tapos may mga emergency situation na minsan dehydrate na isang tao, ang bata, matanda, kaya meron tayong mga activity. Tapos mararamdaman mo, di ba, bigla kang manghihina ngayon. Yun yung mga sign ng mga dehydration. So, kagaya paglabas mo na ng bahay, bigla kang papawisan, tapos may mga activity sa labas, di ba? Importante, alam natin yung importante yung first aid kung may dehydration isang tao. So ngayon pag-uusapan natin, di ba? Kung importansya ng meron tayong homemade Oresol sa bahay. So ang kailangan lang natin yan ay 1 litro ng tubig, di ba? 6 teaspoon ng asukal, saka 1/2 teaspoon ng salt. Yon. So, ang importante niyan, malinis yung pagkukunan mo ng tubig. Kung kukuha ka sa tap water sa gripo, importante diyan, pakukuluan muna natin, mga guys. Kasi para mamatay yung mga amoeba o mga salmonella na sa tubig na umahalo. So pag yun, hot water na bouillon, tendency na mamatay na yung mga possible bacteria para makaiwas tayo sa mga parasite. Nagaya ko ako, may activity kami dito sa Kuwait. Diba? Kami sa basketball, active kami, tsaka sa jogging. So bukod sa dito ay mainit, so kailangan namin ng mga pampalakas. Energy drink, okay din yun, kaso medyo mahal. So ang gagawin lang natin ngayon ay yung homemade na electrolytes o Oresol. So dito, less than 10 pesos lang, makaka-survive ka na sa exhaustion. So for example, yung anak mo ngayon ay may lagnat. So pag may lagnat, ang tendency niyan, di ba, magpapawis. So pag nagpawis yan, yun na, magkakaroon na ng dehydration ng infant o yung bata. So yun ang bibigay natin, di ba? Yung homemade. Kasi pupunta ka ng ospital, ganun din resetahan ka ng Oresol o ng Gatorade. Kasi nga wala namang electrolyte, importante sa katawan yun. Yung mga potassium, sodium, like that. So, yung 6 teaspoon na asukal, o kung gusto nyo, asukal na pula, asukal na puti, walang problema yan. Tapos yung asin, rock salt, pwede rin. Kung iodize, much better. Wala lang yan, 1/2 teaspoon na kalahati. Tapos 1 litrong tubig na malinis. Kung meron na kayong mineral water sa bahay, mas maganda. So ngayon, sa lagnat yun ang advice. Pangalawa, diarrhea. So kailangan matreat natin yung diarrhea kasi pag di matreat yung diarrhea, napakadelikado, di ba? So meron yung yan, fluid losses kapag nagka-diarrhea. So kaysa manghina ka, manglupay-pay ka, ang layo pa ng ospital. For example guys, nasa ka, bukid, di ba? Okay, nasa camping, bigla kayong nagkaroon ng problema sa lost bowel movement. So yun agad yung gagawin nyo. Kasi naman antay nyo ma-dehydrate kayo, mas yung delikado. Diba? Tapos, yung sa sobrang init, kagaya niyan, kung dito sa Middle East for example, diba? Kahit paglabas mo ng accommodation o ng area, napakainit. Maglalakad ka lang sa labas, pupunta ka ng Bacala, diba? Papawisan ka na. So, wala naman tayong budget na bibili ka ng Gatorade, ng mga Monster Energy, di ba? So, ito matipid. Kaya naglalakad ka lang, go-in ka, punta trabaho. Kailangan, ito lagi kong dala. Ito nga rin tumbler, di ba? Lagi yung puno ng tubig na may asin tsaka asukal. So, pag nauuhaw ako, nagkaroon ako ng thirsty. Kasi nung usually sign ng dehydration, dry mouth, headache, sa bata naman lubog yung mata, tapos kapag umiiyak halos walang luha, di ba? Yan sa mga newborn o infant. Tapos lubog yung pinakabunbunan. Yun yung mga common sign ng dehydration. So kaya ka ito nasabi,
Kasi nga, ang activity namin dito ay jogging, running, di ba, biking, basketball. Kahit nga inuuso na kayo yung e-bike. Siyempre, paglabas mo, kahit sabihin mo naka-e-bike ka, papawisan ka pa rin. So, ganun yun. Pag Friday, Saturday, may kanya-kanya kami dito activity. Kami, dumadayo pa kami sa Rigay. Yan, yung mga kaanak ko, kasama ko sa CFO. Yan, meron kami mga friendly game na tinatawag. So, almost ano kami doon, 2 to 3 hours kami naglalaro. So, sa dami ng pawis na mawawala, so kailangan mo replenish. So, mamaya magpapakita ko ng mga slide pagtapos ng video ko. Sana may natutunan kayo at i-share nyo rin to guys. Maganda. Kahit araw-arawin nyo, tignan nyo, less than 10 pesos lang, makaka-survive ka na, di ba? Lifesaver, energy drink. Kahit saan ka magpunta, di ba? Hindi kailangan na pupunta ka pa ng malayo, kahit mismo sa bag mo, di ba? Meron ka na ito. So, hope you guys natutunan nyo yung importante ng lagi tayong handa para hindi tayo malagay sa alanganin. Thank you.